Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Ito yung pinaka-latest na talagang pinagpepiestahan nga po. Ang kissing scene nila Alden Richards at ni Julia Montes sa Singapore mga kaaldab. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na talagang nag-trending to at talagang pinagpepiestahan po na may mga hidden desire kay Richard Polkerson. Dito kapansin-pansin naman po talaga ninyo na marami pong nagre-react, marami pong nagko-komento, di po ba? Gaya ng sinabi ko sa mga nagsasabing ganito, sa mga nagsasabi ng ganon, di po ba? May kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinion. Normal lang po yung mga ganitong scenes na kung saan ito yung gustong-gusto ni Alden Richards na matured role. Di po ba wala ng mga pabebe-bebe na ano. Ito yung pananaw ko mga kaaldab na dapat po ginawa ng EAT. Real talk to mga kaaldab. Remind ko lang po mga kaaldab ito yung hindi po nila ginawa kay Maine Mendoza. Ito yung pananaw ko sa EAT o sa TBJ na hindi nila binigyan ng pagkakataon si Mengay na gumawa ng sariling pangalan, na gumawa din ng katulad ng matured role na nagawa na po nila yan sa kumbaga isa pa with feelings, but hindi nasundan, di po ba? Bakit hindi ipinos nga po ng mga kumbaga sabi ko nga po sa inyo, mahirap po talagang mag-react, mahirap po talagang magkomento, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan sina Richard Polkerson at Maine Polkerson. Maraming komento, marami nagsasabi na kasalanan din naman niya ng management di po ba? Kaya wag niyo pong sisisihin ng Aldab kung bakit po kami hanggang ngayon kampante at matatag. Hindi po namin niyang kasalanan. Kung nagkaroon lang po ng closure sa pagitan nila Mengay at ni Alden sa EATD, tapos sanang senaryo, di po ba? Kung doon pa lang sinabi na nila na hiwalay na, kumbaga wala nang ganito, wala nang ganon, etc. etc. Di po ba? Wala kumbaga pati ang TBJ wala naman pong sinabing ganyan, wala naman po sila pinaliwanag about sa Aldab Nation, sila basta sila tuloy-tuloy lang. Kaya nga po ito yung lagi kong pinapaliwanag na wala naman pong ibang trademark si Maine Polkerson na mas makikilala siya, mas kumbaga papatok. Di po ba? Gaya nga po ng sinabi niya, main cutie o main cute. Wala rin kumbaga yayadab pa rin po yung mas mabango Yayadab pa rin po yung talagang masasabi natin na pinagpepiestahan, di po ba? Na kung titignan nyo, bagay na bagay din po kay Mengay ngayon yung mga matured role, di po ba? Sabi ko nga, ang daming artista sa ABS-CBN ng mga panahon na yon, wala pang may prangkisa pa po sila, pero wala hindi po talaga nabigyan ng pagkakataon si Mengay na gumawa ng sarili niyang pangalan, na gumawa ng sarili niyang kumbaga trademark, di po ba? Napunta na siya sa TV5, di po ba? Nagkaroon na nga po siya ng dalawang show dyan, Main Goals at yung Pop Pinoy, di po ba? Na talaga naman pong dalawa sila ni Paulo Ballesteros ang talagang masasabi natin pinagpiestahan, maraming nag-abang, maraming tao ang kumbaga nanood, kaya nga po binigyan si Mengay ng muling pagkakataon. Main Goal Season 2. Tapos ang dami niya pang nakabinbin na alam niya, sa totoo lang mahirap po talagang magsalita, lalo na nga po kapag ang usapin kay Mengay at kay Alden. Di po ba? Halata naman po nakasalanan din naman nila kasi hinayaan lang din po nila ang mga netizen na may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang opinyon. Pero kung si Mengay po mga kaaldab binigyan ng pagkakataon ng EAT na gumawa ng sarili niyang pangalan o sariling trademark na hindi nayayadab, baka mag-iba po ang ikot ng showbiz career ni Maine Mendoza. Di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko Ang problema lang mga kaaldab, wala. Kumbaga, gumagawa sila ng sariling
opinyon, gumagawa sila ng sarili nilang kumbaga senaryo. Hindi po ba? Kaya nga po kapag ka nasa E80 si Mengay, yung pa rin hindi po ba? Tapos may mga pabebe wave na ginagawa sina Jose Wally. Ano nga po ba yung unang tumatatak sa mga lolas? Di po ba Kalye Serye? Siyempre kapag binanggit ang Kalye Serye, hindi naman po pwedeng hindi banggitin si Yaya Dab at Alden. For the record lang po, sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Po ba? Kaya nga po ako, pagdating sa pagbibigay ng update, lagi nyo pong maaasahan si Mr. Destiny. Kaya normal lang po yung mga ganitong senaryo. Normal lang po yung mga ganitong, kumbaga, nababasa natin, napapakinggan natin, napapanood natin. Sabi ko nga po sa inyo, sa mga taong nagre-react, sa mga taong nagko-komento, chill lang tayo. Di po ba? Wag po kayong basta-basta maniniwala porket may nakita kayong ganito, may nakita kayong ganon. Kasi yung E80 naman po, wala naman po silang update Wala po silang sinasabi, kahit si Jose, di po ba pagpaparamdam, wala po. Kaya kung may makikita po kayong post, galing po sa E80 na update, post lang po yon. Wala pong literal na pinapaliwanag kung babalik nga po ba si Mengay o hindi. Katulad ngayon, meron pong station ID na magaganap sa TV5 na dati-rate na andyan po si Mengay, no? Kumbaga sinama siya ng TV5. For the record lang po, baka marami na naman mag-react. Hindi totoo yan. Huwag po kayo maniniwala, kasama po nung nakaraang taon si Mengay. Kaya doon sa magsasabi ng wala tayong alam, okay lang. Basta sa akin, tuloy-tuloy lang. Di po ba? Kaya nga po pinapakita ko tong video na to ni Alden at ni Julia na kung saan nga po ito'y kumbaga kuha sa Singapore, mga kaaldab. Pero gaya na sinabi ko, may kanya-kanya po tayong opinion. Kung si Alden Richards nabigyan ng maraming project ng GMA, salungat naman po ito kay Mengay na talagang, ando na tayo, nabibigyan siya ng project ni Bossing kapag gagawa ng pelikula. Iba po talaga kapag ka pinakawalan mo na. Iba po kasi kapag dumating yung point na si Mengay na yung magdadala ng pangalan niya, si Mengay na yung kumbaga tatatak na gagawa nga po, sabi ko, ng bagong trademark na kumbaga sa kanya lang po talaga, hindi po sa kanilang dalawa ni Alden Richards. Di po ba? Tama naman po yung sinasabi ko Tama naman po yung mga pinapaliwanag ko. Kaya lang, may mga tao po kasi na hindi ako masyado naiintindihan, hindi ako masyado nauunawaan dahil nabalot nga po sila ng mga fake news. Di po ba? Mga balitang wala naman pong kakwenta-kwenta. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.